Good morning! So, alis 6:30 pa lang pala ng maaga nito nung pumunta kami dito sa kabilang garden. So, ayan nga pala, pinapakita ko sa inyo yung paligid dyan dahil matagal-tagal kami hindi nakapunta rito. Kaya naman, ganyan yung karumi. So, ang purpose natin, kaya tayo pumunta rito ay maglilinis nga ako. At dahil walang pasok itong bunso ko, ay tamang-tama at sumama rin kami dito sa kabila. At dahil pang umaga nga pala yung dalawang estudyante ko, so umalis na sila kaninang maagang maaga. At pagkaalis pa lang nila ay umalis na rin kami. At ito na nga, nag-i-start na ako magwalis-walis dyan. Kung napapansin nyo ay ang dami-daming mga tuyong dahon dahil hindi na nga nila maabot magwalis dahil busy-busy nga sila doon sa ating garden na nagtatanim ng mga gulay na maaani natin kapag malalaki na. So ayan nga pala yung aming hanap buhay, guys. So ito nga pala yan. So makikita nyo, sobrang dami talagang kalat dahil mag-isa nga lang pumupunta dito yung aking asawa, so hindi niya na talaga maaabot yan. So ikwento ko nga lang pala sa inyo, no, ito pa nga palang lupa na to tinataniman namin ay hindi po yan sa amin. Yan po ay inuupahan lang namin yearly na binabayaran namin kapag due date na or month na ng pagbabayad. At sa ganitong trabaho nga pala, guys, ay sipag at syaga nga lang pala yung kailangan. At kailangan maaga gising ka na. At syempre kapag maaraw na or mataas na yung tirik ng araw ay sisilong ka na kasi nga ay nasa gitna ng garden yung trabaho. So minsan tumutulong din naman ako dyan dahil nga meron akong mga anak at estudyante na inaasikaso, ay hindi na ako nakakatulong dyan, pero nung bakasyon ay tumutulong talaga ako. At pagpasensya nyo na nga pala yung aking voice over dahil ako po ay nagpa-practice pa lamang. So ayan na nga po, makikita nyo dyan ay sobrang dumi po talaga. At napapansin nyo ay sobrang dami naming aso dyan dahil nga paggabi ay wala nang tao dyan. Pag umaga lang pumupunta yung aking asawa, so kaya kailangan ng mga batay dyan kapag gabi na. So syempre, kaya marami kaming aso dyan na nakapaligid. Last year ay dito kami nag-i-stay at tinransfer na rin namin dito yung mga bata sa pag-aaral. Halos 2 years din kami tumira dito. Kaso dahil nga wala siyang kuryente, so hindi kami nakatagal. Dahil alam niyo naman na kailangan natin ng kuryente lalo na nung tag-araw ay sobrang init. So ngayon na talagang hindi kami nakatiis na mag-stay rito. Pero nung mga nakaraang taon ay nakatiis kami kasi hindi naman ganun kainit nun, diba? So napansin lang namin na sobrang init na nga nitong summer na nagdaan na to. So nag-decide kami na lumipat na ulit doon sa aming dating tinitirahan dahil doon ay may kuryente. So ang estado namin nung una ay uuwi lang kami paggabi, tapos doon kami matutulog dahil nga may kuryente. Tapos dito naman ay pupunta lang kami pag-araw. Nung ganun nung summer. Pero nung ngayon na may pasukan na, so syempre yung asawa ko na lang ang pumupunta rito dahil nga ako ay nag-aasikaso ng mga estudyante. At natapos na nga ako dyan magwalis, guys. So nakita nyo, sinunog ko na nga yung basura para hindi na siya kumalat. At eto na mga aking bunso ay nagutom. Tamang-tama ay may dala kaming pagkain dahil nga nagluto na ako kaninang maaga-maaga. So 4:30 pa lang gising na ako at nagluto na nga ako ng almusal dahil nga merong papasok ng 5:45 at 6 a.m. So ito na nga, at sinunod ko na nga itong labahan ng aking asawa dito. So hindi naman to gano'ng karami, konti lang naman at mga pinangtrabaho niya lang ito sa garden. At ito na nga, guys, so binabalawan ko na nga siya dito bago ko sabunin. So nakikita ko nga pala sa likod ko, ang dingding nga lang pala ng aming kubo ay tolda na may kawayan. So sanay naman tayo dyan. So bata pa lang naman ganyan na yung aming tirahan. So hindi naman ako nawawalan ng pag-asa at syempre nangangarap pa rin na kahit papano ay magkaroon ng maayos na tirahan. So kaya ako pinasok itong pag-mini vlog, umaasa ako na kahit papano ay matupad yung pangarap ko na yun. Pangarap na rin para sa pamilya na magkaroon ng maayos na buhay at maginhawa. So syempre sa mga anak natin ay pinangarap natin na hindi nila maranasan yung mga buhay na naranasan natin. So kagaya nga nito, syempre sanay tayo sa buhay, so nagbobomba ako dyan. Pero kahit papano ay meron din naman kami dyan ang makina ng mga bata pa tayo. Alam nyo ba, guys, so naranasan ko mga lakal, magtinda ng gulay. Yan ay 10 years old pa lang ako noon, guys. So nagtitinda na ako ng gulay, kung ano-ano, para kahit papano ay meron akong pera at maibigay ko kay mama ko. Alam nyo ba na kaming magkakapatid ay 8 at ako po ay pangalawa. So syempre kahit papano ay tumutulong po ako dahil pinagtitinda po ako ng mama ko. Sinasabi niya sa akin na tinda ka nga, Jane, dahil wala na tayong bigas. So ako naman ay magtitinda
nagtitinda. So for the sipag ako dahil bibigyan ako ni mama ko ng 5 piso. Tuwan-tuwa na ako dun sa 5 piso guys. Kapag nakabenta ako ng 100 pesos nun guys, so pagbibili na ako ni mama ko ng 2 kilong bigas. Tuwan-tuwa sa akin yung mama ko nun. So sinasabi niya sa akin, ang galing talaga ni Jane. So nakabili na naman siya ng bigas, pagkain natin hanggang bukas. So ako naman ay tuwan-tuwa. So syempre iniisip ko, paborito talaga ako ng mama ko. So syempre ang dami-dami namin. At ako naman nun ay tuwan-tuwa. So syempre bata pa ako nun, iniisip ko, mahal na mahal ako ng mama ko. Pero mahal naman talaga kami ng mama ko. So ito nga pala guys, tapos na tapos na akong maglaba. Kaya sinasampay ko na. So hanggang dito na nga lang po ang ating pini vlog. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.